ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Awitin po natin ulit mula sa simula. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Ang doob niya ay kapayapaan, ang doob niya ay kagalakan, ang doob niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ang doob niya ay kapayapaan, ang doob niya ay kagalakan, ang doob niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Good morning po, servants of Christ. Welcome po sa lahat ng mga nandito ngayon at dumadalo sa ating online service. Welcome po sa lahat. At nandito na naman po tayo para purihin ng ating Panginoon, sambahin siya, at later on ay makapakinig tayo ng kanyang salita. So ngayon pong umagang ito ay manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po ulit sa panibagong araw na kami ay makakapanambahan sa inyo, Panginoon. Kami ay makakapagpuri sa inyo at makakapakinig ng inyong salita. Ang panalangin namin, Panginoon, ay kayo ang maluwalhati sa lahat ng gagawin namin ngayong araw na to. Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami na mai-apply namin ang lahat ng matututunan namin ngayong araw na ito, at mai-extend namin to, maituro namin to sa ibang tao, ma-bless namin ang ibang tao, at most especially ay ma-bless namin ang puso niyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa presensya niyo na alam naming sumasama sa amin, sa piling niyo, Panginoon, sa inyong kapayapaan na ibinibigay sa buhay namin, sa kagalakan, despite sa mga nangyayaring sitwasyon sa mundo ngayon. May kumakalat na virus na padagdag ng padagdag ang mga bagong variant. Pero alam po namin, Panginoon, na kayo po ang may control sa lahat ng bagay, Panginoon. At kahit ano man po ang mangyari, ay kayo po ang magiging overall na bibigay ng kapayapaan sa aming mundo, Panginoon. Nagtitiwala po kami sa inyo, Panginoon, na sa inyo lamang namin makukuha ang peace na very, very elusive, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Pero alam namin na sa inyo mayroong kapayapaan. Kapayapaang nagmumula sa inyo, kaligayahang nakamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo.
kapayapaang mumula sa inyo. Sa inyo lang, Panginoon, ang kapayapaan. Kaligayahan na kamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Minsan pa, wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Ang nais namin, Panginoon, ay sa piling nyo. We want your peace, God. Thank you for being our peace. We worship you, O Lord. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di bababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa inyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa inyong lilim at sasumpungan ka sa dakong lihim.
sa inyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko sa iyo, Panginoon. Ang papuri ko ay tanging sa iyo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa inyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, O Lord, mananatili kami sa inyo, Panginoon. Sa inyo lamang namin makukuha ang kapayapaan, Panginoon, sa lahat ng nangyayari. Wala kaming ibang pagkakatiwalaan kundi kayo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kapayapaan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Kahit na kami may mga pagkukulang, hindi kami perfecto, pero ginawa mo kaming banal, Panginoon. Ginawa mo kaming mga anak mo kahit hindi kami worthy. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo lamang po namin ibinabalik lahat ng papuri, parangal, Panginoon, at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kung walang sigla ang iyong buhay, para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mong walang katuparan, ilagak mo kay Kristo paanan. Ibigay na
Isang mapagpalang umaga, minsan pa, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating online Sunday worship and word. Nawa ang bawat sa inyo ay tanggapin ang pagpapala, pag-iingat at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. At katulad po ng mga nakaraan nating linggo, tayo po ay nasa series ng pag-aaral patungkol sa blessedness o yung mga tinagurian ng ating Panginoong mapapalad. Okay? So sa umaga nito, another character of the disciples of Jesus ang ating mapag-aaralan at kung bakit matatawag na blessed ang taong ito. So, puntahan na po natin ang Matthew chapter 5, verse 9. Ang sabi po doon, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Salamat po minsan pa, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin ng nakarang linggo. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong patnubay sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita sa mga sandaling ito. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang tunay na magturo, mag-udyok, magtuwid sa bawat sa amin, lalo tigit patungkol sa ugnayan namin sa iyo at sa kapayapaang dulot mo. Nawa, O Diyos, ay makamtan nga namin itong kapayapaan na matagal na po namin ninanais. Kaya naman, Panginoon, sa amin pong pag-aaral, ikaw po ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Kahit na kami man po ay naka-online lang o virtual, naniniwala po kami, Panginoon, na sa bawat isang nanunood at nakikinig ng pangangaral na to, ikaw ay kumikilos sa aming mga puso't buhay. Kaya Panginoon, sa iyo pa rin po ang lahat ng papuri, parangal, luwalhati. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Nabanggit ko po kanina na yung character po ng mga disciples ng ating Panginoong Jesus ang siya pong pinakatema ng pag-aaral patungkol doon sa Sermon on the Mount na nagsimula sa Matthew 5 hanggang Matthew chapter 6 hanggang chapter 7. So iniisa-isa po natin ito dahil ito po ay mahalaga sa ating pong pananampalatayang Kristiyano. Na makilala natin ang ating mga sarili at maiugnay po natin ano ang ating dapat na maging response, no, tugon sa pag-aari ng Diyos sa buhay natin. Kaya naman po, ang lagi nating sasaguting tanong is how are we different, uniquely different, as disciples of Jesus? Okay, paano tayo maiiba bilang mga alagad ng ating Panginoon Yesus? At mula po dun sa pag-aaral natin, simulat sa Paul, no? Nung nagsimula po yung ating Matthew 5, okay? Noong first Sunday of July, nagsimula na po tayo sa first character na having poor in spirit. O sa Tagalog, dahil mahirap parang Tagalogin ito sa English, ano? Parang mahirap ang spirito, kaluluwa, ano? Hindi po yun. Ang ibig po sabihin nun, na pinakamalapit sa ating lingwahe, na unawaan po natin, being poor in spirit is wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. So, hindi yung kapangyarihan mo, hindi yung kalakasan mo, hindi yung kayamanan mo, hindi yung katalinuhan mo, kundi ang Diyos. Bagamat meron tayo nito mga to, taglayin natin ito mga to, pero ang Diyos pa rin ang ating inaasahan una sa lahat. Okay? At ang pangalawa is yung pagdadalamhati o yung mourning na tayo nalulungkot sa nangyayari sa kapaligiran at lalo't higit, hindi lang sa sitwasyon, kundi lalo't higit doon sa kasalanan na nakakamit ng mundo, ng ating mga pamilya, ng ating mga sarili, ng ating iglesia. So, nagdadalamhati tayo. At dahil dito, kailangan natin ipakita yung ating pagpapakumbaba. Okay? Na wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos
At tayo nagdadalamhati dahil sa ating mga kasalanan, kaya dapat tayong magpakumbaba sa kanyang harapan at idulog na siya ay kumilos sa ating mga buhay. Ngunit hindi lang po, siyempre, nahinto doon sa pagiging mapagpakumbaba, kundi kinakailangan din na meron tayong uhaw at gutom sa katuwiran. We must also have that hunger and thirst for righteousness. Yung katuwiran ay yung pagiging matuwid. Okay? Hindi lang sa harapan ng tao, hindi lang socially, hindi lang ethically, hindi lang legally, kundi maging matuwid tayo higit sa lahat sa mata ng ating Diyos. Okay? At paano natin magagawa yun? Siyempre, kung tayo po ay magiging mahabagin din sa kapwa natin, katulad ng pinakita sa atin ng ating Panginoon. Siya ay nahabag sa atin, siya ay nagpatawad sa atin, ganun din naman tayo dapat maging mahabagin at mapagpatawad sa ating kapwa. Nang sa gayon, ay makamtan natin yung susunod na karakter, which is being pure in heart, o magkaroon tayo ng isang malinis na puso. Dahil ang puso po ng ating Diyos ay punong-puno ng kahabagan at pag-ibig, ganun din naman ang maging taglay ng ating puso. Maging malinis ito at walang ibang laman kundi ang katulad, ang pagnanasa na maging katulad natin ang puso ng Diyos na may kasama laging kahabagan, pagpapatawad at pag-ibig. So umagang ito, itutuloy po natin dahil itinuloy ni Matthew yung kanyang pangangaral, okay, patungkol dito sa blessedness, at ito ay patungkol sa peacemakers. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Okay? Yung pong peacemakers ay sa Tagalog, o sa literal na Tagalog, ay yun daw pong gumagawa ng paraan tungo sa kapayapaan upang magkaroon ng kapayapaan. So pag-aaralan po natin yung salitang kapayapaan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang peace, or mas kilala sa Hebrew word na shalom? Okay? Na madalas ginagamit na natin ito sa panahon natin. No? Peace, kapayapaan. Okay? Shalom. So hindi po ito yung peace na iniisip natin na peace religion, mga ganun. Hindi po, more than that. Okay? Ano ba ang ibig sabihin itong kapayapaan na to? Okay? Yung shalom po, originally, is not having no war. Okay? Kasi yung pong shalom ay pagbati po sa kanila yun, no? Parang isang greeting. Shalom. Ibig sabihin may you have no war. Hindi lang po yun. Sana, kapatid, nawa ay wala kang kagalit ngayong araw na to. Nawa ay wala kang kaaway. Okay? Hindi lang po yun. Hindi. Shalom is more than that. Having all the goodness God can give. So pag sinabi po ng all the goodness, lahat po encompassing ito. Lahat ng pwede nating tanggapin mula sa ating Diyos na mabubuting bagay. Okay? So kapayapaan ng isipan, kapayapaan ng puso, kapayapaan ng sitwasyon, kapayapaan sa lahat ng ating mga ginagawa, na tila baga sa panahon natin ngayon ay hindi natin masyadong nararanasan. Okay? Nakakalungkot mag-isipin, pero marami pong mga tao ang walang kapayapaan sa kanilang isipan at sa kanilang puso at maging sa kalagayan sa buhay. At nakikita naman kasi natin, no? Dahil seemingly maraming conflict ngayon. Maraming warlike na mga situations, no? Marami tayong mga struggles sa panahon natin ngayon. Kaya parang yung salitang shalom o yung may you have all the goodness God can give, parang experientially speaking, hindi reality. Okay? Sa panahon po natin ngayon. Siguro dahil yung iba nga iniisip nila, parang bang ang kapayapaan ay mararanasan mo lang pagka lahat ay maaliwalas. Walang kaguluhan. Okay? Pagka ganun po ang ating definition ng kapayapaan,
siguro ang pinakamagandang lugar na puntahan natin ay sementeryo. Dahil doon po ay mapayapa yung mga natutulog doon. Dahil wala na silang nararanasan na struggles sa mundong ito. Pero hindi natin alam kung sa kabilang buhay ay may struggles pa rin sila. Okay? So sa umagang ito, mapag-aaralan po natin kung paano po natin makakamtan itong kapayapaang tinutukoy ng Biblia. Okay? So, it is having all the goodness God can give. Very ideal. Pero, experientially speaking, hindi yata yun ang naranasan ng mga tao ngayon. Karamihan ng mga tao ngayon. Kapos tayo ngayon sa tinatawag na kapayapaan. Para bang isang illustration ito ay yung bong narinig na siguro ng iba sa inyo to, no? Yung po isang pugad sa may puno na may ibon na sa kabila na bumabagyo at hinahampas ng bagyo ang punong yun at yung sanga ay unti-unti na inaano din ng hangin, no? Tinatangay din ng hangin, no? Yung bagsak, no? Yung hampas ng hangin. Pero yung ibong nandoon sa pugad ay nakukuha pa rin niyang umawit. Yun po ang kapayapaang tinutukoy ng Biblia. Na sa kabila ng kaguluhang nararanasan ng mundo, makukuha mo pa rin umawit. Makukuha mo pa rin magkaroon ng tamang ugnayan sa iyong manlilikha, sa iyong creator. Okay? So yun po isang magandang illustration siguro ng kapayapaan o tinatawag natin shalom. So, therefore, shalom, according to the mindset of the Jewish people and of course of the Bible, shalom is not only the absence of conflict. Hindi porket mapayapa ka kasi walang kaguluhan, walang isang senaryo na parang ang hirap ng sitwasyon o struggle. No? Hindi lang yun. It's not only the absence of conflict, but more of having the presence of God. The presence of righteousness. Kung halimbawa, ang conflict ay may magkaaway, may magkagalit. Okay? It is not only the absence of conflict, but more of the presence of righteousness, the presence of God between those two people who are hurting each other, having that presence of righteousness that would result into their right relationship. So para sa ating Diyos, yun po ang pinaka-definition ng shalom. Okay? Sa ating kasing mindset, ang definition ng shalom ay ito lang po una, the absence of conflict. But more than that is the meaning of shalom. It's more than the absence of conflict. It is having the presence of God. In spite or amidst the conflict, we could still experience the presence of God. It is not stopping war, but more of creating righteousness that brings enemies together in unity and in love. Okay? So, sapagkat sa palagay ko, sa panahon natin ngayon, ay wala din naman tayo masyadong kaaway. Kasi parang marami nga ang naging magandang relationship sa panahon ngayon, ano? Yung mga dating hindi masyadong nagkakasamang pamilya, ngayon sama-sama na sila sa kanilang tahanan. Okay? At siguro ay hopefully nagkakaroon sila ng mas magandang bonding. Okay? So, nagki-create ng righteousness at naiiwan yung unity and love sa bawat pamilya. Pero, what if, okay, meron pa rin palang ibang areas of our lives that we do not have this shalom. Okay? Kaya nga po, dapat makita natin yung condition ng ating mga buhay.
Shalom is the condition of our lives having complete harmony. Having complete harmony. One, with ourselves. Magkaroon tayo ng shalom. Una sa ating mga sarili. Sa ating isipan, sa ating mga puso. Kasi tayo mismo kuminsan, we are in conflict with ourselves. Tayo mismo, meron tayong struggle within. Diba? So, yung pong shalom na binabanggit ng Diyos dito is magkaroon tayo ng harmony within ourselves. Ang dami pong mga kababayan natin ngayon. At hindi lang siguro sa Pilipinas yun, kundi sa buong mundo. Na maaaring may magandang relationship with other people, pero within themselves, struggle sila sa isipan o sa damdamin. Emotionally and mentally. Because of our situation. Because of the conflict that we now have. Okay? So makikita po natin itong condition ng lives natin. Having that shalom is having that condition with complete harmony with ourselves. Sa atin muna. Pangalawa, having also that complete harmony with other people. Kasi kung tayo mismo may problema sa ating mga sarili, maaari din tayo magka-problema sa ating kapwa. Okay? Siguro yung mga sinasabi nila na wala silang problema sa kapwa nila, mabuti naman kung gano'n. Pero may problema sila sa sarili nila, well, baka sila ay nagpapakitang tao sa kanilang mga kaibigan. Kaya hindi nakikita ng kaibigan na meron ding malaking problema ang tao ito na kailangang ma-resolve niya at makaranas siya ng shalom. Okay? So, dapat maintindihan natin na pag nagsimula sa ating mga sarili, magpuproject yun sa labas. Sa ibang tao, magpuproject natin kung ano ang kung meron tayong shalom sa ating mga sarili. Magpuproject natin yun. Maipapakita at mararamdaman. Okay? Mapapansin ng ibang tao sa atin yun. Kaya nga, di ba, kung minsan, no? Nakapapansin tayo ng ibang tao na bakit parang mahilungkot sa mata mo? Yun, no? Alam nila yun, no? So, now, kung hindi natin aminin yun, ay maaaring hindi tayo magkaroon din ng magandang relasyon sa kanya dahil magagalit tayo sa kanya. Okay? Sabi siya, hindi, ginajudge mo ako. Magkakaroon tayo ng hindi magandang relationship sa ibang tao din. So, shalom is having also that condition of our lives, having that complete harmony with others. But not only with others, also with God's nature. Ito pong kalikasan na nilikha ng ating Diyos. Okay? May ilang panahon din na ang tao ay nagkaroon ng conflict with God's nature. Kaya nga po, nauso na yung mga salitang nasira natin ang ozone layer, okay? Na nagkaroon tayo ng mga La Nina, El Nino, dahil nga po parang ang tao ang may kagagawan kung bakit nasira ang kalikasan. Yung pollution. Okay? Nagkaroon tayo ng conflict dito. Now, we could only experience shalom if we will be having a complete harmony with God's nature. Kaya nga po itong pandemic na to, nakita natin kung paano na gumanda ang kalikasan ng Diyos, yung kanyang mga ulap, yung una-una, no, lalo na last year, gumanda yung kalikasan, no, yung ulap, yung sky, yung hangin, nanumbalik no? Bakit? Tayo kasi may kagagawan kung bakit nagkaroon ng, dahil sa pollution, nagkaroon ng mga ganitong masyadong gloomy of smoggy na environment natin. So, nagkaroon tayo ng conflict. Tayo mismo gumagawa din ng conflict. Now, shalom is having that
complete harmony, even with God's nature. Hindi lang po natin napapansin yun. Akala natin ang nature of God ay hindi nagsasalita. Pero ang Bible po, sabi po sa Romans, nananamis ito at nasasabik na rin na sila'y magkaroon din ng kalayaan. Dahil nadadamay po ang kalikasan sa kasalanan ng tao. Okay? Katulad nga po yan, gusto natin maging independent sa Diyos, hindi natin ina-acknowledge or kinikilala ang nature of God. Sinisira natin ang kalikasan na bigay sa atin ng ating Diyos. Okay? And shalom is also having complete harmony with God. At ito po ang maraming sitwasyon ng mga tao ngayon. Kahit na po tayo ay, sabihin natin, dumaan na sa pandemic, marami pa rin tao ang hindi nakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Walang complete harmony with our God. And people is doing that. Okay? Ang tao po ang gumagawa noon, hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos nga po laging inaabot ang tao eh. Lahat ng bagay ay na mapapansin natin sa ating mga buhay, isang uri, one form of God's reaching out to us. Pero yung tao po ang tumatanggi. Kaya naman ang tao, hindi siya makakaranas ng shalom. Dahil nasisira po yung harmonious relationship niya with God. So ito pong shalom na to ay hindi mararanasan ng tao if we are in conflict with ourselves, we are in conflict with others, we are in conflict with God's nature, or we are in conflict with God. Okay? Magkakaroon lang tayo ng shalom na tinatawag. Yung tunay na kapayapaan nagmumula sa Diyos. Kung meron tayong complete harmony with ourselves, with others, with God's nature, and with God. Sa Old Testament po, ang shalom po ay hindi po pwedeng ma-achieve without justice. Sabi po sa Psalms 85 verse 10, righteousness and peace, shalom, peace each other. So, hindi po pwedeng pagkakalayin na pwedeng magkaparoon ng kapayapaan pero walang katuwiran na paiiralin. Hindi po. Kaya kailangan po, bago magkaroon ng kapayapaan ng relasyon ng bawat isa sa atin, kailangan magkaroon ng katuwiran. Merong mamamagitan na matuwid na paraan o relasyon upang magkaroon ng kapayapaan ang mga tao. Ganon din po naman sa New Testament. Pinanggit po doon na ang shalom is a characteristic of the Messianic kingdom in the person of our Lord Jesus Christ. Sa Ephesians 2, verse 14, binanggit po doon, He Himself, referring to Jesus, is our peace. Si Jesus po, ang tanging makapagbibigay lamang ng kapayapaan sa tao. Pero, hindi nga po lahat kumikilala kay Jesus eh. Kaya nga hindi rin po lahat ng tao ay makasusumpong nitong shalom na sinasabi. Yung life's condition wherein meron tayong complete harmony sa ating mga sarili, sa ating ugnayan sa kapwa, sa ugnayan natin sa kalikasan, at sa ugnayan natin sa Diyos. Jesus Himself is our peace. Na kung titingnan po natin, bagamat ideally speaking, ito po ang pinaka-tema ng shalom, kapayapaan. Ang Diyos ang siyang umaabot sa tao sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus para magkaroon tayo ng kapayapaan. Pero, kung papansinin po natin sa teachings ng ating Panginoong Hesus, sa Luke chapter 10, verses 5 to 6, nung inutusan niya yung 70 disciples niya para mag-announce ng peace to whatever house they would enter. Ang sabi po niya, when you enter a house, first say, peace to this house. Nawa kapayapaan ang tanggapin ng tahanan ito. If a man of peace is there, your peace will rest on him. If not,
it will return to you. So if the owner of the house is open to peace, nais niya magkaroon ng kapayapaan din, then he will experience the gift of peace. But if he rejects, meron pong condition doon, if not. Pag nabasa po natin salitang if, conditional yun. If not, then the peace will return to the heart of the announcers. Yung nagsasalita ng peace to this house. Babalik sa kanya kasi tinanggihan niya. Ang nakakalungkot po, not all people will accept the message of peace. And who is the message of peace? Binanggit po kanina sa Ephesians. He Himself, the Lord Jesus Christ, is our peace. Meaning, hindi po lahat tatanggap sa ating Panginoong Yesus. Okay? May mga tao po ang tatanggi sa inaalok na kapayapaan ng ating Panginoong Yesus. Luke chapter 12, verses 51 to 53, sabi ni Jesus, "Do you think I came to bring peace on earth?" O akala ko ba, He is our peace. Bakit ngayon sinasabi niya, "Do you think I came to bring peace on earth?" Pero sundan po natin, bakit ba niya sinabi yun? "No, I tell you, but division. I came on earth to bring division now." Bakit? Bakit niya sinabi ito? Yun ang dapat context, Hindi yung sa pag-aawayin natin yung dalawang yung Ephesians at saka itong Luke. Sabi ni Ephesians, He is our peace. Sabi ni Jesus, I did not come to bring peace. Conflict. Kaya ang Bible, hindi reliable. Hindi po. Tingnan mo natin yung context. Bakit sinabi ni Jesus itong mga talatang ito that I did not bring peace on earth? Why? Kasi po, meron pong tao ang tatanggap sa Kanya, meron tao ang hindi tatanggap sa Kanya. Ito po ang sabi niya, from now on, there will be 5 in one family divided against each other. 3 against 2, 2 against 3. They will be divided, father against son, son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. Why? Because some people will accept the offer of peace by our God, but some will reject that offer of peace. Kaya nga po, division, madi-divide. Madi-divide ngayon ang family, ang household. Bakit? Kasi meron pong mga anak ang tatanggap sa Panginoon, pagkatapos yung mga magulang hindi. Or merong ibang mga magulang ang tatanggap sa Panginoong Jesus, pero yung mga anak hindi. So magkakaroon po ng division. Kaya po niya sinasabi ito. So ang reality po dito is not about bringing peace on earth. Siya ang magbibigay ng kapayapaan. Ang mabibigyan lang, ang tatanggap lang ng kapayapaan na yun, ay yung tatanggap din sa kanyang inaalok na kapayapaan. Katulad ng binanggit kanina sa previous chapter, chapter 10. When you enter a house, first say peace to this house. Pagka ayaw tanggapin, if not, it will return to you. Okay? The same is true sa isang tahanan ngayon na nakikinig ngayon ng ating pangangakal. Mapapansin niyo siguro, merong ibang mga tao kasama niyo sa bahay. Okay? Maaaring magulang niyo, o anak niyo, o kapatid niyo, gustong-gusto niyo makinig, pagkatapos sasabihin, ano ba yan? Bakit yan ang pinakikinggan mo? Di ba meron tayong sarili nating Ayan, di ba? Magkakaroon ng division. Bakit magkakaroon ng division? Kalooban pa ng Diyos yun? Hindi. Kalooban ng tao yun. Tayo po ang may choice. Kung tatanggapin ba natin ang inaalok na kapayapaan ng ating Panginoon o tatanggihan natin ito dahil sa ating mga nakalakihan. Okay? At ayaw natin umalis dun sa ating nakalakihan. So, ito po yung pangangaral ay para sa ating lahat. Nasa inyo po ang bawat desisyon. Hindi po sasaklawin,
Hindi po kayo pipwesahin, hindi po kayo i-coerce o i-force or iti-threaten na tanggapin si Jesus. Nasa inyo po. Katulad nung kaninang chapter 10. Nasa tao na kung tatanggapin niya ang inaalok na kapayapaan o hindi. Kaya ganun, yun po pinaka-context nito, no? Na kung bakit magkakaroon ng division. Dahil may tatanggap, may tatanggi. Yung tatanggap, yun lang po ang makararanas ng shalom. Okay? So makikita din po natin na hindi lang po sa Luke chapter 12 sa teachings ng ating Panginoon, kundi mismo si Jesus seemingly created conflict. Siya mismo nag-create ng conflict. Bakit? Sa Luke 23, no? Further, sa Gospel ni Luke, verses 1 to 5, the whole assembly arose and led off to Pilate, and they began to accuse him, saying, "We have found this man subverting our nation. He opposes payment of taxes to Caesar and claims to be Christ, a king." So Pilate asked Jesus, "Are you the king of the Jews?" "Yes, it is as you say," Jesus replied. Then Pilate announced to the chief priests and the crowd, "I find no basis for a charge against this man." But they insisted, "He stirs up all the people all over Judea by his teaching. He started in Galilee and has come all the way here." So parang sinasabi nila na itong Jesus na to ay ginulo niya ang mga tao sa buong Judea. At ngayon, nandito na siya sa Jerusalem. Nagsimula siya sa Galilee at ngayon nandito na sa Jerusalem para guluhin ang mga tao by his teaching. Yun ang sabi doon, no? By his teaching. Kaya nga po naguguluhan ang mga tao dahil pag may narinig na teaching ang iba, ang magiging response nila, "Oo nga, no? Oh Lord, gusto ko pong tanggapin yung kapayapaan ino-offer mo. Gusto ko pong tanggapin yung teachings mo, Lord. Pero may iba, hindi, bakit mo tatanggapin yan Di ba? Magkakaroon ngayon ng division sa family. At hindi lang sa family, dito, sa nation of Israel, ang division na. Why? Because some people are trying to accuse Jesus. Okay? So, ang kanilang accusation is, he is stirring up all the people of Judea and by his teaching daw. By his teachings. So, doon tayo nagkakaroon ngayon ng delineation. Who is with Jesus or who is against Jesus sa teachings niya. Kaya ito po ay napakahalaga na marinig natin at makapag-decide tayo. Ano nga ba ang dapat kong sundin? Paniwalaan. Okay? Ano ang basis ko para meron akong dapat na panaligan ng aking pananampalataya? Alam niyo po, isa lang po ang basis natin upang magkaroon tayo ng pananalig at pananampalataya sa ating Diyos. Walang iba kundi ang teachings ni Jesus. Any teachings that we may hear na hindi turo ni Jesus, hindi nasulat sa Biblia, okay? Yun po ay hindi po sa Panginoon. Okay? Kaya nga po, you will decide for yourself. Kanya-kanya pong decision po na gagawin. Okay? So yun po ang naging conflict dito no? Because of his teachings. Okay? Now, hindi lang po si Jesus ang nag-create ng conflict. Even Paul, St. Paul, created riot. Nagkagulo din dahil sa kanyang pangangaral sa Acts 17, verse 5 to 7. Sabi po doon, the Jews were jealous, so they rounded up some bad characters from the marketplace, formed a mob, and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out to the crowd. Dahil itong dalawang ito ay nangangaral. At pinatuloy sila ni Jason sa kanyang bahay. Now, yung mga Hudyo na nagsiselos
Dahil sa pangangaral itong dalawa, nananaghili, naiinggit sa pinapangaral itong dalawang ito dahil marami na ang sumusunod sa kanila. Okay? Kumuntsaba ng mga bad characters para guluhin at mag-start ng riot. Tapos pumunta sila dun sa bahay ni Jason, pinilit na hanapin si Paul at saka si Silas, at nung wala silang makita, they dragged Jason and some other brothers before the city officials, shouting, "These men who have caused trouble all over the world." Naku, all over the world na. Kanina yung kay Jesus, nation of Israel lang. Ngayon, all over the world na. Okay? These men have caused trouble all over the world. At ang tinutukoy nila dito, kung tutuusin si Paul at si Silas, have now come here. And Jason has welcomed them into his house. They are all defying Caesar's decrees, saying that there is another king, one called Jesus. So yung pinapangaral ni Paul at saka ni Silas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Yet, sa kanilang pangangaral, it caused division, it caused riot, it caused conflict. Not only in the nation of Israel, kanina doon lang sa nation of Israel, in the whole world. These men have caused trouble all over the world. Bagamat siya po ay hyperbole, pero makikita po natin, sa totoo lang, sa mundo natin ngayon, ang buong mundo natin ngayon, dalawa pa rin po ang klase ng tao. One who rejects and one who accepts Jesus. Dito po natin makikita na may conflict na nangyayari sa buong mundo. Okay? So, paano tayo magiging peacemaker dito? Okay? Pero alam niyo po, yung iba, sa ating pong sitwasyon ngayon, we are trying to be peacekeepers. Kasi ayaw natin ng gulo. Ayaw natin makaranas ng ganito, di ba? Dahil meron tayong pinapasok na mangangaral ng Panginoon, o tinatanggap natin sa ating tahanan, kahit virtually, ang pangangaral ng Panginoon. Okay? Maaaring sa loob mismo ng pamilya natin, meron iba, tumatanggi. Ano ba yan? Bakit yan ang pinakikinggan ninyo? Bakit yan ang pinapanood ninyo? Diba? So, nag-aaway ngayon yung pamilya. Okay, para hindi kami mag-away ng anak ko, para hindi kami mag-away ng misis ko, hindi na lang natin panunuorin yan. Yun. Okay, ang tawag po natin doon peacekeepers. Ano ba yung mga peacekeepers? Okay? These are the peaceful and peaceable people. They succeed in not causing trouble. Okay? So they won't allow threatening and dangerous situation to develop. Pagka may mga ganung away na, ayaw na. Sige, iwasan natin manood ng mga ganyan preaching kasi nagagalit si tatay, nagagalit si nanay, nagagalit si anak. So, wag na tayo manood ng ganyan. So, they won't allow threatening or dangerous situations to develop. At ang kanilang defense is for the sake of peace. But actually, they do not take action. Ayaw nilang magkaroon ng decision sa buhay nila that would cost their eternal life. Okay? Meron pong meron po tayong pananagutan sa ating mga sarili. So ito po yung mga peacemakers at maraming mga tao ganito. Peacekeepers pala. Maraming tao ganito ngayon. Peacekeepers sila para hindi magkaroon ng conflict. Huwag na lang. Huwag na lang natin panoorin si Pastor Vic pagka Sunday. Para hindi tayo mag-away dito sa loob ng bahay natin. Peacekeeping ang tawag doon. But hindi yun ang sinabi ng Panginoon doon sa blessedness. Blessed are the peacemakers, not peacekeepers. Blessed are the peacemakers. The peacekeepers are this. Okay? But the peacemaker is not the same with peacekeepers. They do not avoid the issue. They dive right into the middle of it and try to bring about a righteous solution.
righteous solution. So gumagawa sila ng paraan, yung sinasabi kanina, di ba? Mapalad ang mga gumagawa ng paraan, ang mga taong gumagawa ng paraan tungo sa kapayapaan. Gumagawa sila ng paraan upang magkaroon ng kapayapaan. The peace of the Bible is not achieved in evading issues, but facing them and effectively dealing with them. So alam niyo po, no, kung ako po yung tatay, nanay, o kapatid, o anak na nanunood ng pangangaral at tumatanggi si tatay o si nanay, okay? O si kuya, o si ate, no, o sino pa man, pwede po natin sabihin sa kanila, bakit hindi niyo po muna subukang pakinggan? Wala naman po siguro masama, di ba, kung pakikinggan natin. Malay nyo, meron tayong makapulot na mas mabuting bagay sa pangangaral na to. Pakinggan lang po natin. Okay? So, yun po yung pagiging peacemaker. Yung peacekeeper, hindi, huwag na natin panoorin yan. Ayokong mag-away kami, baka masira ng relationship. Hindi. Makakatulong pa nga tayo kung paano tayo mapapanatili yung totoong kapayapaan sinasabi ng Diyos. Yung shalom. Okay? Yung having that complete harmony. Okay? With ourselves, with others, with God's nature, and with God. Okay? So, yun po ang pagiging peacemaker. Magkaiba po sila ng peacekeeper. Now, blessed are the peacemaker. Sabi kanina doon. So, ang magiging tanong natin is, how can we be a peacemaker? Ano po ba tayo magiging isang peacemaker, not only peacekeeper? Una po sa lahat, nabanggit po natin kanina, no? Yung pong 4 na kondisyon na dapat meron tayong harmonious relationship. Okay? So, nandun po yung Diyos. Ang una sa lahat, syempre, is we make peace with God. In order for us to be a peacemaker, tayo mismo, let us make peace with God. Okay? Tayo mismo. Of course, God is the God of peace and Jesus is the Prince of Peace. Yeah? Alam natin lahat yan. Pero there is no peace in this world. Why? Dahil nandun lagi opposition ni Satan. At nandun ang disobedience of man. Pag-aralan po natin mga nakaraan yan. Alam niyo po, God is not at war with man. Actually, God is trying to reach out. Okay? Pero man is at war with God. Tayo po Tayo po ang tumatanggi sa Diyos. Tayo po ayaw magpasakop sa kanyang pag-aari. Tayo po yung umiiwas at sumusuway sa kanyang mga utos at kalooban. Tayo po, we are at war with God. Okay? Kaya nga po, walang kapayapaan ng mundo, politically, economically, socially, or domestically, kahit sa mga pamilya lang. Dahil man is at war with God. So the first thing that we must do in order to be a peacemaker is let us make peace with God. Tayo mismo, makipagkasundo sa ating Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 2, na binasa natin kanina, okay? He Himself is our peace, who has made the two one, and has destroyed the barrier and the dividing wall of hostility. Okay? Ang tinutukoy pong dalawa dito, the two, one, no? Yung conflicting parties between the Gentiles and the Jews. Okay? He destroyed that barrier. At pati na po yung dividing wall of hostility dahil hostile sila sa isa't isa. But then, they could find peace, okay, if they would accept Jesus. Because Jesus Himself is our peace. Kaya nga po yung mga early Christians na both Jews and Gentiles who have acknowledged Jesus, accepted Jesus as Lord and Savior, and accepted His offer of peace,
nagkaroon din po ng kapayapaan sila sa isa't isa. Nagkaroon ng magandang ugnayan. Pero magsisimula yung magandang ugnayan na yun kung magkaroon muna tayo ng magandang ugnayan sa Diyos. Let us accept Jesus as our peace. He is the only one who can give us peace. Okay? Shalom. Okay? So second is, let us now also, having that peace already with God, okay? How can we be peacemaker? Let us also help others naman make peace with God. So tutulong tayo. Tutulungan natin yung ibang mga kaibigan natin, kakilala, na hindi pa nakikipag-ugnayan. Okay? Hindi pa nakikipagkasundo sa ating Diyos. Okay? Sabi po doon sa Romans 10 verse 15, how beautiful are the feet of those who bring good news. Yung pong may dala-dalang mabuting balita ng kapayapaan. Yung katulad ng binanggit ni Jesus kanina sa Luke chapter 10. Bawat tahanan na puntahan ninyo, mag-alok kayo ng kapayapaan sa kanila. Alam niyo po, ang isa sa mga inaalok ng mga mananampalataya sa tao kapag ipinresent nila si Jesus is peace. Kapayapaan. Kaya nga po, yung having peace with God, okay, is let us bring them the good news. Hindi lang po sisenyasan natin sila ng peace be with you, peace be with you. Hindi. Sabihin natin sa kanila ang good news of salvation. Sabihin natin sa kanila, alam mo, Brad, I found peace through Jesus Christ. I accepted Him as my Lord and personal Savior. Now I have peace in my heart. I want also you to experience such peace. Okay? Now, it's up to the person if he will accept or not. Siyempre, kanya pong decision din yun. Pero kung tatanggapin din niya, that person will also experience peace. Now, dalawa na kayong naka-experience ng peace with Christ. Help others naman. Make peace with God. That is being a peacemaker. Pero kung hindi mo sasabihin sa kanya ang good news, at sasabihin mo, ayoko masira ang pagiging magkaibigan namin. Alam ko na, sarado ayoko masira ang pagiging magkaibigan. Peacekeeper ka lang. Diba? Yun nabanggit natin kanina. But peacemaker is bringing that person the good news, right? And encouraging him to make peace with God. Diving in to the issue, to the very issue that kaya walang kapayapaan sa mundong ito kasi mga tao wala una sa lahat ugnayan sa Diyos. Walang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. So that's the second point, no? Dahil yung pong yung ating mga sarili na nakaranas ng kapayapaan, tulungan naman natin ang iba na magkaroon din ng kapayapaan sa kanilang buhay sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Okay? So, alam niyo po, marami ngayon ng mga tao. Walang kapayapaan. Okay? Kasama na po doon yung mental and emotional illness, yung relationships nila, family breakups, tapos yung mga school disorder, ang dami pong mga sitwasyon na yun at seemingly walang kapayapaan. Now, let us also help these other people to make peace with God. Okay? Magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating Diyos. Hikayatin din natin sila. That is being a peacemaker. Kung ginagawa po natin yon at hindi lang tayo ordinaryong peacekeeper, then blessed are you for being a peacemaker, not only peacekeeper. The blessedness is on being a peacemaker. Now, hindi rin po maalis siyempre na dapat magkaroon din tayo ng kapayapaan, okay, ng ugnayan sa Diyos, kundi magkaroon din tayo ng kapayapaan na ugnayan sa kapwa natin. Okay? Make peace also with men. Ito parang peacekeeping na. Yan, parang peacekeeping na to. But then, kung meron pong conflict na dapat ay hindi pa siya at peace
with God, tulungan natin siya. Okay? Kung hindi natin ibibigay sa kanya ang good news, then peacekeeping lang talaga tayo entirely. But to be a peacemaker, tulungan natin siya na magkaroon ng ugnayan sa Prince of Peace, then, of course, we must also make peace with men. Whether sila tumatanggap sa Panginoon o hindi sila tumatanggap sa Panginoon, better na dapat we are at peace with everyone. Binanggit po yun sa Romans 12, verse 18. Sabi po ni Paul, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. With everyone. Believer or unbeliever. Hebrews 12, verse 14. Make every effort to live in peace with all men. Pero, be holy. Without holiness, no one can see the Lord. Okay? So again, having peace with man is hindi lang peacekeeping to. Okay? Kundi peacemaking din. Okay? Na yayain natin sila sa Panginoon. Okay? I-prepare natin ang ibigay natin yung issue na kaya walang kapayapaan ng mundo ito dahil sa wala tayong ugnayan sa ating Diyos. He is our peace, Jesus. So kasama po ito. Then, kung meron mga ibang tao ayaw pa rin tanggapin ang mensahe ng kapayapaan, still, hindi naman din natin sila dapat awayin. Okay? Hindi natin pwede sabihin, bahala kayo kung ayaw nyo pakinggan to. Kung ganyan kayo, matitigas ulo, bahala. Hindi naman din po. Sinasabi pa rin po ni Paul, live at peace with everyone. Sinasabi po ng writer ng Hebrews, make every effort to live in peace with all men. Okay? That is being a peacemaker. Okay? And lastly, we must also make peace with ourselves. Kaya kanina, hindi lang with God, hindi lang with God's nature, hindi lang with others, but also with ourselves. Magkaroon din tayo ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan. No? Sabi po ng Philippians chapter 4, verses 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam niyo po, itong karamihan na karanasan ng mga tao ngayon sa ating panahon. Okay? Maaring yung iba may kapayapaan na sa Diyos dahil sa kanilang ugnayan. Yung iba, wala pa rin kapayapaan, kaya gulong-gulo ang sitwasyon at nadadamay siya. Maaring iba, maganda na ang kanilang ugnayan sa kapwa nila, maging believer o unbeliever, dahil may kapayapaan na rin sila sa Diyos. Pero meron pong iba, maging sabihin natin mga Christians, ang nakakaranas pa rin po ng, hindi po nakakaranas ng shalom within themselves. Kanina, di ba? A complete harmony with ourselves. Marami pa rin po, wala pong ganitong kapayapaan sa sarili. Nabanggit ko po kanina yun, di ba? Na maaaring tayo among ourselves, within our hearts, within our minds, we do not have peace. Ano po, meron namang sinabi si Paul sa pamagitan ng banal na espiritu sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos. Do not be anxious. At ito, usong-uso ngayon yung salitang anxiety. Usong-uso yung salitang depression. Usong-uso yung salitang stress. Hindi po, no? Do not be anxious about anything. Pastor, paano mangyayari yun? Sa sitwasyon natin ngayon, talagang napakahirap. Ang hirap makasumpong ng kapayapaan ng puso't isipan. Sa nakikita po natin mga problema at nakikita natin, nararanasan natin mga kasakitan. Mayroon po solusyon In everything,
by prayer and petition. Sabihin na, meron anxiety na pwede tayong maranasan. Pero, huwag kayong mabalisa. Pero sa lahat ng magkakataon, sa lahat ng bagay, sa pamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may kasamang pasasalamat, present your request to God. Idulog natin sa Diyos lahat ng naranasan natin ngayon. Maging yung bigat ng ating mga damdamin, maging yung struggle natin sa ating isipan, idulog lahat natin sa ating Diyos. Lahat ng mga bagay na to na nagbibigay ng anxiety sa atin. Yes, naintindihan po natin yun na lahat ng tao dumadaan ngayon sa ganitong sitwasyon. Ay nako, hindi po mabibilang ang mga tao na dumadaan sa ganito ngayon. But then, may solution po na binigay ang Word of God. By prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, doon pa lang po papasok, the peace of God, as we present our request to God, okay, with prayer and petition and thanksgiving, the peace of God, which transcends all understanding. Yung bang hindi mo malubos pang unawaan, okay, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yun ang sikreto pala, para tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Manalangin ng may pasasalamat. Idulog sa Diyos, ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng ating mga anxiety, lahat ng bagay, idulog natin sa Kanya. At siya daw ang magbibigay ng kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso at magbabantay nito. Magbabantay maging ng ating mga isipan. Okay? At yung kapayapaan ng Diyos na yun is beyond understanding. Yung bang hindi mo maintindihan bakit ganun? Na sa kabila na meron tayong mga ganitong pagsubok, nakakasumpong pa rin tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan. It is because of the peace of God. Beyond understanding. Guarding our hearts and our minds in Christ Jesus. Oh Lord, thank you so much. Salamat po, Panginoon. Alam niyo, ito ang kailangan ng tao ngayon. Sa panahon natin ngayon. Sa sitwasyon natin na marami tayong nababalita ang mga nagkakasakit, nagkakaproblema, nawawala ng trabaho, kakaroon ng mental and emotional problems. Okay? I-share po natin sa kanila ito. Na una sa lahat, kailangan nila makipag-ugnayan sa Diyos. Pangalawa, ay tulungan nila ang ibang tao na magkaroon din ng ugnayan sa Diyos. Pangatlo, ay magkaroon tayo ng kapayapaan din. Magandang ugnayan sa kapwa natin. At pang-apat, idulog natin sa Diyos yung ating mga kahilingan. Personal requests. Ipagkatiwala natin sa Kanya. At ang kapayapaan ng Diyos, which is beyond understanding, will guard our hearts and minds. Oh Lord, tunay na ang ating Panginoon, tapat sa Kanyang mga salita, Kanyang mga pangako. Subukan po natin ito. Dahil definitely, you will find peace in your hearts and your minds. Now, as God, of course, is the source of peace, Jesus is the expression of such peace, and the Holy Spirit is the agent or agency of peace.
we Christians are simply the messengers or the makers of peace. Kaya nga, yung reason for being blessed, blessed are the peacemakers, o mapalad ang mga gumagawa ng paraan tungo sa kapayapaan. Ang blessedness doon is because they will be called the sons of God. Dahil sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad po ang bawat isa sa atin dito na gumagawa ng paraan tungo sa kapayapaan. Una, sa ugnayan natin sa Diyos, na ang ibang tao tulungan natin magkapagkaroon din ng ugnayan sa ating Diyos, na magkaroon din tayo ng mapayapang ugnayan sa ating kapwa, at magkaroon din tayo ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan sa pamagitan po ng pagtutulog ng ating mga pagkabalisahan sa ating Diyos. Mapalad po ang bawat isa sa atin kung ito po ang ating karanasan, sapagkat tayo ituturing na kanyang mga anak. Manalangin po tayo. O Lord, salamat po minsan pa sa mga ibinahagi mong salita sa amin. Tunay nga po, marami po kaming nararanasan ngayon na nagdudulot ng kabalisahan sa aming mga puso't isipan. But then, Lord, nasa iyong mga kamay ang kapayapaan na pwede namin taglayin. Kung marunong lang kaming dumulog sa iyo, magpasakop, magtiwala, na ang lahat ng bagay na to ay meron ka pong solusyon. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo. Salamat po, Panginoon, sa katugunan mo sa aming mga panalangin. Na meron po kami ilang mga problema na unti-unti na po namin nakikita ang solusyon. At meron pa rin po kami mga problema na hanggang ngayon pinagdadaanan pa. Yet, Lord, magtitiwala po kami sa iyo na meron ka rin pong nakalaang na solusyon. Maging sa mga problema pa namin hanggang ngayon na hindi pa namin natatanggap ang iyong tugon. Pero mananatili po kami, Panginoon, na magtitiwala sa iyo. At dahil dito, ipagkakaloob mo sa amin ang kapayapaan na siyang magbabantay ng aming mga puso't isipan. Isang kapayapaan na mahirap maunawaan. Dahil sa kabila ng mga pagsubok, maaari pa rin kami makaranas ng kapayapaan mo. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na minsan pa ay nagtuwid sa amin at nagturo kung anong dapat namin gawin. Sa iyo po lahat ng papuri, Panginoon, pasasalamat at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. 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 Nawa ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakailanpaman. Amen. God bless us all and see you next Sunday. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you.
Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father,